Ayan, good day mga bossing. So, today is 8:47, June 15, Monday trade, no? So, this Monday, nakakuha tayo ng magandang trade. Bullish yung bias natin, no? So, nakakuha tayo ng magandang trade dito. So, bakit ko siya tinake, no? Unang-una, sa 1 hour time frame, we are in bullish scenario, no? So ito yung mga past trades ko, no? So we are bullish, so nagkaroon tayo dito ng market shift, bullish market shift, no? So ayan, nakakuha natin tong 1:2 and then 1:2 RR, ayan, and then itong isa 1:5 RR. So ang ganda ng trade natin nito last week, no? Mga Thursday ata to, hindi ko na, ngayon ko lang siya nagawa ng video, no? And then after that, nung Friday medyo nabawian tayo, no, dito sa trade na to. So actually this trade is maganda sana, no? Nakuha natin yung TP area dito, pero ang masakit lang kasi is sinasundot yung SL natin bago tayo umakyat, no? So yan, no, napakaliit lang na sundot, and then after nung nasundot natin, no, umangat siya. So well, ganun talaga ang trading. So trade your plan. Dito nagkaroon din ako ng journal. So sana lakihan ko pa ng space room dito, kahit pa paano magkaroon tayo ng konting adjustment, hindi yung pinakadulo lang or pinaka-tip lang, kasi nasusundot yung SL natin. Minsan kasi kukuha niya to as liquidity kasi nandito yung karamihan ng liquidity, nagkaroon ng consolidation and then taken out, tsaka siya umakyat. So nitong opening ng Monday or this Monday, ayan, nagkaroon ng malaking gap or nagkaroon ng malaking hop dito sa price, no? So nagkaroon siya ng bullish scenario pa rin siya, no? So nagkaroon siya ng break of structure. For me, this consider as break of structure, no? Kasi up, down, so na break of structure doon. Bakit ako nag-entry dito? So kung ipa-plot kasi natin tong Fibonacci, no? Fibonacci retracement hanggang dito sa area na to, or dito sa area na to, ito kasi yung last swing, no? Nag-entry ako dito sa may 61.8, no? So nag-wait lang ako dyan ng confirmation candle, which is dito hammer candle, then nag-entry ako dyan dito sa pinaka tip. So yan, nakakuha tayo dito ng trade natin is 1:2. Then recent may pangalawa pa akong entry kasi nakakuha ko ng magandang candle, no? Candle confirmation. So nag-entry tayo ng pangalawa. So ayan, matitipi na tayo, no? So ito naman 1:2 din. So always 1:2 lang kasi yung RR natin para mabilis makuha, and then hindi tayo mag-overnight trade or mag-hold overnight. So yun yung iniiwasan ko kasi intraday nga yung setup natin. Hindi ako mag-hold ng trade ng sobrang tagal unless, no, kung swing trader ka, okay lang mag-hold ng kahit gaano katagal. So dito kasi bakit ako nag-bullish dyan or bakit ako nag-buy dyan, still sa daily kasi makikita natin mga lods. So dito, itong market structure na to, ayan, ito, so still bullish, no? So ito yung pinaka line nya for break of structure or bullish market structure. Magiging bearish lang ako pag nabasag tong area na to, itong daily swing. So yan yung masasabi ko na I'm bearish kay gold. Pero so far ngayon still bullish ako. Bullish yung bias natin sa daily, no? Pero kung titingnan natin yung 4 hour, nasa bearish naman tayo. So bearish siya, kaya ko lang siya nag bullish bias kasi na-taken out niya na tong pinaka higher swing dito, itong dulo. So na-taken out niya na. Once kasi na-taken out usually yung mga liquidities na yan, andyan kasi yung mga stop loss dito sa ilalim nito, no? Yan, na-taken out na siya, tapos bigla siyang umakyat. So ganyan kasi nangyayari sa market, no?
taken out para hindi makasabay yung ibang mga trader, no, na stop loss nila, then aangat. So magiging bullish lang ako dito sa 4 hour naman if ever mabasag tong structure na to. So ayan, ito yung recent low, high, lower high, lower low. Pag nabasag tong area na to, so magiging align na yung daily natin, yung 4 hour, and then sa 1 hour natin bullish pa rin, no. And then pag nabasag yan, 15 hour bullish, so more on bullish yung hahanapin nating setup. So ganun ako mag-trade mga lods. So naka-base ako sa higher time frame, and then nagka-counter trade din naman ako, pero napaka madalang kasi against the trend. So ito lang nakikita ko kasi na gustong basagin tong area na to, kaya ako nag-buy dito sa 15 na to, 15 minutes. So kung makikita din naman kasi natin, once na basagin yan, kasi nandito yung mga liquidity, nandito yung mga stop loss na karamihan, no, pupuntahan yung price dyan. Kung talagang bearish ang 4 hour natin, tuloy-tuloy at pumunta doon sa daily natin na swing low, kung talagang magiging bearish ang gold. So far wait tayo dyan, pwede magkaroon ng sweep dito, mabasag to, ma-taken out yung stop loss, then bumagsak, or tuloy-tuloy pag nagka-close yung 4 hour candle natin sa pinakamataas na area na to at body close, I think bullish tayo sa 4 hour. So yun lang yung nakikita natin sentiment kay gold so far dito sa traders waves natin, no. So ayan, nung last week nagkaroon tayo ng almost sa dalawang trade ako dito, no. Isang trade, eto na TP tayo, then isang trade, so naging negative $98 tayo dyan. Then ngayon nakakuha tayo ng magandang trade, almost 400. So maganda yung beginning ng Monday natin. So yun yung intraday setup natin sa 100k evaluation phase natin. So yun lang mga lods, ayan lang yung update ko sa trade ko ngayon kay gold, and then tingnan natin kung matitipi na tayo or magkakaroon siya ng pagbaba na dito, since nandito na tayo sa premium area, no. Marami na kasi magsisell dyan kasi nandyan yung pinaka magandang isell sa totoo lang, pero tayo ini-expect natin na i-taken out muna yan before siya bumaba, or magkaroon ng close candle bullish tayo. Pag hindi, pag mahaba, pag weak lang, I think it's liquidity, grab liquidity, no. So yun lang mga lods, yun yung nakikita ko sentiment ng gold natin. Alright.